Shallows POV. I'm done with the anesthesia. Walang emosyong sambit ni Jane. Pumunta naman siya sa cart ko sa nakalagay ang mga anesthesia at kung ano-ano pang panturok. Ako na magtatanggal ng buhok. Sambit ko at pumesa sa tapat ng ulo na nakadapang si Alina. Sinimulan ko ng kalbuhin ang ulo niya papunta sa kanyang batok. Wala pa si Doc Soliera, ang head surgeon, kaya as an assistant surgeon, ako nagtanggal ng mga buhok niya. Good afternoon. Bati ni Doc Soliera pagpasok niya sa OR. Sakto rin natatapos ako. Let's formally start the operation. Forceps? Sambit niya kaya binigay ko naman ng forceps. He started the incision. I tried to brush away the thought na galit ngayon sa akin si Jane. She is the anesthesiologist na nag-inject sa anak ni Marcos ngayon. Already done. Sambit ni Doc Soliera na matapos niyang lagyan ng patch. Can you do the rest, Doc Guerrero? Baling niya sa akin. Sure, Dr. Soliera. Sambit ko at bumalit na sa pwesto niya. Lumabas naman na si Doc Soliera kaya sinimulan ko ng i-close ang incision. Salamat sa Diyos at ligtas si Alina. I hope for your fast recovery, baby. Natapos ang operasyon after 3 hours. Lumabas na ako para mag-ayos na rin. How's my daughter, Dr. Patricia? Tanong agad sa akin ni Marcos. Napakunot naman ang noo ko. Di ba siya nasabihan ni Doc Soliera? She's okay, Marcos. Let's just pray for her fast recovery. I will check her when she's already in her room. Excuse me. Sambit ko sa kangumiti. Naglakad na rin ako papunta sa cleaning room. I have another important thing to do. Pagkatapos ko magbihis at magayos, lumabas na agad ako para maabutan si Jane. Doc Pimentel, wait! Pigil ko sa kakatalikod na sanang si Jane. Humarap naman to sa akin with her dark aura. What is it, Dr. Guerrero? Emphasizing my surname. Let me explain. I seriously said. Tiningnan lang ako nito as if she's waiting for me to speak. In my office. Dagdag ko pa. Tumingin siya sa likod ko at saka tumingin sa akin. Okay, just be fast. I still have important things to do. Malamig niyang sabi sa akin. Hinila ko naman na siya papunta sa office namin. I have lots of things to explain to them. Si Jane ang pinakamaingay sa aming magkakaibigan, pero kapag galit siya, galit talaga siya. Pero kahit galit siya, lagi siya nakikinig sa amin kapag nag-e-explain kami. What is it now? She coldly asked. Tumayo ako para kumuha ng favorite drink namin sa mini ref ko sa office. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano sisimulan but I'm sorry. I'm sorry if hindi ako nagpaalam sa inyo noon. I just wanted to get away. Get away with the hurting that I've experienced before with my ex-husband. Tahimik lang siyang nakikinig sa akin habang printing nakaupo sa mini sofa ko dito sa office. I had a miscarriage. What? She exclaimed. Wait, let me finish first. Kalma, tuta. Pagpapakalma ko sa kanya nang sumingit siyang bigla sa explanation ko. Alam ni Brenda ang ginagawa ng asawa ko sa akin. Sinasaktan ka ni Romulo? Singit na naman kaya napa-facepalm na lang ako. Buisit na asawa mong yan? Bakit di mo sinabi sa akin? Let me finish first kasi. Tumahimik naman siya. Alam ko kasing susugurin mo yon kapag sinabi ko sa'yo kaya hindi ko sinabi. Maski na, you should have told me. Maktol niya pa. Sinasaktan ako ni Romulo noon physically. Noong time na nakita niya akong kasama noon si Marcos, nagalit siya at nilak ako sa madilim na kwarto noon. What? Sumimangot na naman ako sa kanya nang sumingit na naman siya. Nilak niya ako doon ng one day. Alam niyo naman ang pinagdadaanan ko noon sa tito ko. Para ata ako nabaliw noong time na yon at nung binisita niya na ako, nawalan na lang ako ng malay. She is seriously listening to me na nagising na ako na nasa ospital. Nalaman ko na lang na kunan na pala ako. Dahil doon nagwala ako hanggang sa mapagdesisyonan kong layasan siya. Surprisingly, pag uwi ko sa tinitirhan namin para sana kunin yung mga importante kong gamit, nakita ko ng lawyer ni Tito. Nalaman kong yumao na pala siya at sa akin pinamana lahat ng yaman niyang yon. Yun ang ginamit ko para pumunta ng Leyte. Leyte? Bakit ka naman napunta ron? Nagtataka niyang tanong sabay taas ng kilay niya. Di ko rin alam eh. Basta doon na ako napunta kahit wala naman akong kilala doon. Natuto ko magbisaya doon at doon ko natapos ang pagbabedisina. And here I am now as a neurosurgeon. Sabi ko at ngumiti ng sincere kay Jane. Bakit di ka namin mahanap? Tsaka bakit Guerrero na ang gamit mo? She asked. Tumingin naman ako sa pangalan ko sa glass plate sa mesa ko. Nagpapalit ako ng pangalan. Dala ko na ngayon ang pangalan ng mommy ko para hindi na ako mahanap pa.
pagkukwento ko. Why didn't you tell us? Tanong sa akin ni Jane. Ayokong ipaalam sa inyo dahil ayoko mag-alala kayo na sobra sa akin. You did not know how worried we were nang pumunta si Romulo sa amin para hanapin ka. I know you guys are my friends and I know tutulungan niyo ako. But I want to prove something for myself. Gusto kong buhayin ang sarili ko na mag-isa. I was so selfless that time kung kahit nasaktan ko ang sarili ko na sobra nun. Kaya naman gusto kong buhayin ulit to. All on my own. Mangingialam kayo kaya hindi ko na sinabi sa inyo. Besides, ayoko madami pa kayo sa problema ko. You are not considering us as your friend. Ayaw mong pinapakailaman ka na... No, that's not what I mean. I just want to treat myself on my own. Baka kulitin din kay ni Romulo na sabihin kung nasan kayo. Which is, yun na nga, puntahan kayo. Kaya naman di ko na sinabi muna sa inyo. I have plans na magpakita sa inyo. It's just that, naunahan mo lamang ako. If I know, wala ka talagang balak magpakita sa amin. Cross arms niyang sabi sa akin with the rolling eyes pa. Magpapakita nga ako. Nahinto ang usapan namin nang may kumatok sa pinto. Doc Guerrero, your patient is now in her room. Sabi ng nurse nung pinapasok ko siya. O sige na, tuta. Bibisitahin ko muna yung anak ni Marcos. Anak ni Marcos yon? Oo, sige na, marami pa tayong tanong sa'yo. Bukas, if free ka, sasabihin ko sila Brenda at sabay-sabay ka namin kukurutin sa singit. Napangawi ako sa bibig ng kaibigan ko. The same Jane that I knew before. Oo na, give me your phone. Binigay niya naman ito. Para mag-isa ka namin. Sabi niya at tumayo na. Binigay ko na rin ang phone niya nang maitype ko ng number ko. Kinuha kong hospital gown ko at sabay na kaming lumabas na Jane. Babay tuta. Sambit niya at bumeso na sa akin. Babay, love you. Love you too. Dumiretso na ako sa information desk para kunin ang kakailanganin ko. Pinakiramdaman ko ang sarili ko pagkagising. Niyaya kasi ako ng mga kaibigan kong mag-inom nung pinaalam ni Jane sa kanila na nakita niya na ako. Nalaman ko rin dito rin pala nagtatrabaho si Migs kaya kasama siya sa inuman namin kahapon. We did not drink a lot dahil alam namin may mga trabaho kami kinabukasan. I had a hard time explaining to them everything at muntik pa nilang sigurin si Romulo sa kanila. But I told them that he already has a family at ayoko nang manggulo pa. I pulled off myself to bed at ginawa ng daily routine ko bago pumapasok sa trabaho. I still have a lot of checkups to do. Alina, Marcos' daughter, is now in her way to recovery and I can say that she's doing great and fast. I admire Marcos for being a father and at the same time, a mother to his child. He is a great dad. Matapos kong mag-ayos, chinek ko ng electric outlets if may naka-plug pa or what, for safety purposes. I am living with myself kaya sa condo na binili ko lang ako. No plans of having a house dahil wala naman akong pamilya. Good morning, Doktora Guerrero. Bati sa akin ng ibang nurse pagkapasok ko ng ospital. May conference mamaya, di ba, with Professor Simpako? I asked the information desk. May conference daw kasi kami dahil i-discuss ang tungkol sa wake brain tumor surgery na gagawin namin sa case ng isang patient. Mamayang 9 a.m. pa daw po, Doc. Sagot naman ng isang nurse na naka-assign ngayon. Ngumiti ako sabay alis na para bang pupunta na sa office ko. Dahil tatapusin ko munang ginagawa kong research about sa Chiari malformation. I checked my wall clock for the time dahil bawal kaming malate. Tumayo na ako na makita kong 8:30 na pala. I started fixing myself para naman di ako magmukhang puyat. Nang matapos na ako, lumabas na ako taglakad papuntang conference room namin. Dr. Faye! Bati ko sa kasamahan kong neurosurgeon din at umupo sa tabi niya. Dr. Shelo, how's your patient with Chiari malformation? Tama lang dahil yun din atang nire-research mo, she said. She's recovering fast. I will check her later dahil naglakad-lakad siya ng ganitong oras. Exercise. I fixed my things on the table dahil magte-take down notes ako sa anumang pag-uusapan namin. How's your research too? I need to run one more test before I could come up with a discussion. Tumango naman ako sa sinabi niya. Napalingon naman kami nang bumukas ang pinto ng conference room. Kasabay ng pagpasok ni Professor Simpako. He walked towards the front while holding a folder in his hands. Good morning, doctors. Before anything else, is everyone here? Nilibot na naman ang palingan niya sa amin at nang makitang wala namang absent sa amin, tumingin na siya sa folder niya and hold the remote in his hand. So, as I was saying, as what we have discussed before, we have talked that we will do a break brain tumor surgery for Mrs. Ragos. He started discussing about the surgery while I listen and take down notes of important infos that I will review later.
Na matapos na nagsitayuan na kami at nagbatian na sa bawat isa. Lumabas na rin ako para kunin na ang board na daladala every time I do my rounds on my patients. Alina! Bati ko sa anak ni Marcos pagkapasok ko ng room niya. Marcos is also here. Lumapit ako sa bata at dandang inangat ang ulo niya to check her sutures. You will be discharged after 2 days. I smiled on Alina. Talaga, Patricia? I make face on Marcos dahil sa tanong niya. Hindi, joke lang yon. Next month pa pwede lumabas si Alina. Pagbibiro ko. Sumimangot naman si Marcos dahil sa sinabi ko. Paka-unprofessional. Biro niya rin sa akin kaya tinawanan ko na lamang siya. Patricia nga lang tinawag mo sa akin eh. Walang doc. Tumawa naman ako. Ngik, nasanay ako yun ang tawag ko sa'yo eh. I am shallow now, okay? Natatawa kong banggit sa pangalan ko. Kahit anong pangalan pa ipapalit mo sa birth certificate mo, you will always be my Patricia na nakita ko sa grocery store with Angel. He sweetly said and rolled his eyes. Nga pala, kamusta na si Angel? I am referring to his new nephew, yung kasama niya sa grocery store noon. Ayun, masakit pa rin ang ulo kahit high school na. Send my regards to him. I do my other checkups on Alina. Pupunta raw siya rito mamaya para bisitahin ng pinsan niya, he said. Oh, saan mo pala iniiwan si Alina kapag nagtatrabaho ka? I asked him. Sa tita Jasmine niya, kila Angel dahil may kalaro siya doon tapos mayaya pa. Pinauwi ko muna yung personal nanay niya since wala pa naman silang pasok. Para na rin makabisita naman yun sa probinsya nila. He explained. Tumangutango naman ako. At least he can still go to work. Okay, you will be discharged after 2 days, baby Alina. I smiled to the girl before I looked at Marcos again. Thanks, Patricia, Marcos said before I excused myself so I could check with my other patients. I just did my rounds on my 8 patients at naglakad na papunta sa information desk again para kausapin about sa patients na i-discharge ko na. Where is Mrs. Margarita de Silva? Napalingon ako sa paningalingan ng boses at nagulat nang malaman ko kung sino yon. Halatang nagmamadali siya. Agad akong yumuko na mapagtanto kong si Romulo yon. What is he doing here? She's in the operating room, sir. Sagot naman ng nurse na nakaupo sa harap ng computer. Nagmamadali naman ang lalaking pumunta sa elevator at pumasok. Alam kong papunta yon ng operating room. I tried to compose myself at nag-angat ng tingin sa nurse. Who is in the operating room again? I tried to clarify the nurse. Si Mrs. Margarita de Silva po, Doc. Parang tinambol ang puso ko na makumpirma ko. Si Romulo nga ang nakita ko kanina. Margarita? What is she doing in the operating room? What happened to her? I asked again. She was brought here dahil nag-collapse daw po. The nurse looked at the computer. She had a stage 3 brain cancer. Oh my gosh! Nabitawan kong hawak kong board kanina sa sahig. Di ako makatulog kakaisip sa nangyari kahapon. Margarita is suffering from a brain cancer? Buong araw kahapon nagkulong lang ako sa office. Hindi lumalabas dahil baka makita ko ni Romulo. I did not expect this. I did not expect that I will see him again in the state. I don't want our paths to cross again. Nakahiga pa rin ako sa higaan ko. Iniisip kung papasok ba ngayon o hindi. Baka magkita kami kapag pumasok ako. Kaso marami pa akong gagawin ngayon. Napatingin ako sa phone kong nakalagay lang sa side table ko nang mag-ring ito. Sinagot ko rin na makita kong tinatawagan ako ni Doc Soliera. Good morning, Doc. Can I talk to you for a minute? I have important things to discuss with. Where are you, by the way? He asked on the phone. I'm in my condo, Doc. Sagot ko naman at bumangon. You didn't go to work today? I let out a sigh. Yung ako lang ang makakarinig. Papasok din po, malilate lang. Is it urgent? I asked. Tumungo na sa damitan ko para kumuha na maisusuot. Hindi naman. I'll just ask you for something, he said. Okay, Doc, I'll be there po. Sabi ko habang naghahalongkat ng formal attire na isusuot ko sa work. Okay, I'll be waiting in my office, he said. Thanks, Doc. Sabi ko bago binaba ang tawag. Dr. Soliera is also a head surgeon na madalas kong kasama sa operation. Kapag may operation siya, he always recommend me as his assistant surgeon. Siya rin na napagtatanungan ko about sa research ko. Matapos kong mag-ayos, chinek ko ulit ang mga electrical outlets bago lumabas para pumasok na sa trabaho ko. I parked my car on the parking lot bago ko pumasok sa mismong hospital building.
As usual, binabati naman nila ako, but I became conscious on my surroundings. Nakayuko lang akong pumasok dahil baka makita ako ni Romulo. I go straight to my office after ko mag-time in. Nilapag ko naman ang gamit ko at saka ako nagsuot ng lab gown. Lumabas na rin ako at saka nagpunta sa office si Doc Soliera. I knocked and got in when I heard his voice. Good morning, Doc Soliera. I greeted him formally. Good morning to Doc Guerrero. Kakapasok mo lang ba? He asked me. Opo. Ano po yung pag-uusapan natin? Umupo ako sa upang nasa tapat ng table niya. Katapat niya. May attendant kasi kaming seminar ni Dr. Simpako sa Singapore. We will be there for a week or two. I will ask a favor from you. Tumingin siya sa akin na para nagtatanong kung papayag ba ako. Anything, Doc? I said at bahagyang tumawa. He smiled before putting his arms on the table. Can you check my patients when I'm not yet around? He asked in a pleading tone. Yun lang po ba? I asked. Don't worry, yung dalawa lang ipapamonitor ko sa'yo. Napakiusapan ko rin si Dr. Kelly for my other patients. Itong dalawang to kasi ang pinaka-need ng 2 visits per day. Sabi niya habang nagkakalkal ng kung ano sa table niya. Masyado ka bang busy ngayon? No doc. Marami na rin namang discharge sa patients ko and yung research ko lang naman ang kinabibisihan ko ngayon. May inabot naman siya sa aking papel. I think ito yung info ng dalawang patients niya na need ng close monitoring. Inabot ko naman to at binasa kong name ng unang pangalan nakalagay sa printed paper. Divina Sanchez. She is diagnosed with meningitis. How's your research, by the way? I looked at Dr. Soliera when he asked me. So far po, nakatulong yung case na inoperahan namin for my research. I will review it na lang po, then I will submit it to Dr. Simpako. Siguro pagdating niyo po, baka maipasa ko na yon. Nakangiti kong sagot sa kanya. Can I read it before you pass it to Dr. Simpako? Medyo nagulat naman ako sa sinabi niya. Sure, Doc. I smiled. Mabuti na rin para ma-check niya pa or may maidagdag pa sa akin na info bago ko ma-submit. Ngumiti naman siya kaya tinuon ko na ulit ang tingin ko sa pagbabasa ng info ng nais na patient niya. Nanigas naman ang katawan ko na mabasa kung paano ng isa pa niyang patient, Margarita de Silva. Why? Dr. Soliera asked me a sudden. Hindi ko alam kung tatanggihan ko ba or hindi. But this is my duty. I must not neglect any patients kung sino o ano man yan. That is the duty of a doctor. Nothing. I was just wondering if matagal yun na po ito naging patient? I asked. She was my patient before but I recommend her na sa US na lang magpagaling dahil marami naman silang pera at mas kompletong equipment sila doon. Pero kahapon lang nagulat ako na sinugod siya rito sa ospital. Nalaman ko na lang stage 3 na palang cancer niya sa utak. Nag-seizure yung brain niya causing a sudden numb on her lower body. Paniwanag ni Dr. Soliera. I'll go check on her later. Sabi ko na lang habang tinititigan ang pangalan ni Margarita. Bit-bit na ang apelido ni Romulo. I will go ahead na po. If may sasabihin pa po kayo, just call me na lang. Thanks, Dr. Guerrero, he said. Anything for my senior. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Pagkalabas ko ng kwarto na pahawak ako sa dibdib ko. Kinakabahan ako. Bakit ba kahit anong gawin kong iwas sa isang tao, ang hilig pa rin makialam ng tadhana para pagtagpuin kami? Is this really the time para magkita na kami? Para ako magnanakaw kung magtago-tago sa pag-check ko sa patients ko dahil sa takot na baka makita ako ni Romulo. Binisita ko rin si Alina at naaawa na ako kay Marcos dahil ilang araw nang wala pa siyang hindi pumapasok sa trabaho para lang bantayan ng anak niya. He is an architect na pending ang projects niya dahil sa anak niya. Tumingin ako sa wall clock na nasa office ko. It is already 9 in the evening pero hindi pa rin ako nag-out. Tumayo ako at kinuha kong board ko para puntahan si Margarita. Sana naman wala na si Romulo doon. Sinilip ko muna ang loob ng glass sa pinto ng room ni Margarita. She is now sleeping. Pumasok naman ako kung kaya't napatay ang isang ginang na sa tingin ko'y ang mama niya. Doktor, sambit niya na makita akong pumasok. Good evening, ma'am. Bati ko naman sa ginang. Daan-daan naman akong lumapit sa natutulog na si Margarita. Pale na ang skin niya. Yung dating mapupulang labi niya nagiging whitish na. Nakabandage ang ulo niya. Marahil dahil inoperahan siya kahapon lang. Pumayat din siya. Masasabi kong ang laki na ng pinagbago ng katawan niya. Naaawa ako sa sitwasyon niya. Naaawa ako sa anak nila. If you don't mind, can I ask if ilan ang anak niya? I don't know why did I ask. It's a personal thing kaya hindi ko alam kung bakit ko itinanong. Maybe dahil iniisip ko kung ilan ang mga anak niyang naiwan ngayon sa bahay nila.
Or maybe I was just wondering if nagkaanak pa ba sila ni Romulo. I'm sorry? Nilingon ko naman ang mama ni Margarita. I'm sorry. I shouldn't be asking that. Sabi ko at ako na mismo nag-check ng pulse rate niya kahit alam kong na-check naman na ng nurse kanina. Isa. Napalingon ako sa ginang na magsalita ito. Isa dahil nakunan siya sa pangalawa niyang pagbuntis. Lumapit naman ang ginang sa akin. Many doctors said that her cancer is already incurable, but at least kahit pahabain lang ang buhay niya, gusto naming abutin pa siya ng ilang taon. Nagulat ako nang biglang paghawak sa akin ng ginang sa mga kamay ko. Mom? Nanlaki ang mata ko nang marinig kong boses si Margaritang nagising. Hindi ko alam pero bigla ako napalingon sa kanya. Nakita ko unti-unting pananlaki ng mga mata niya. She's stiff. Patricia? Tawag niya sa dati kong pangalan. I'll go ahead, Mrs. De Silva and Mrs. Paalam ko na makabawi sa pagkagulat. Yumako ako ng bahagya at tuloy-tuloy nang lumabas. Hindi naman siya makapagsalita na makalabas ako. How's her vital signs? I asked sa nurse na pinatawag ko para mag-check ulit kay Margarita. Gawain naman talaga ng mga nurse yon at gaya na sabi ni Dr. Soliera, imamonitor sila frequently, ginawa ko naman but with Nurse Sandy. Thank you, Nurse Sandy. Sambit ko at kinuhang papel ng observations niya kanina. Nurse ang nagmamonitor ng mga patients but it is us, doctors, kung palagi namin bibisitahin or kami mismo ang nag-check sa patients namin. And since mas gusto kong ako mismo nagmamonitor sa patients ko, araw-araw ko silang binibisita. Maliban na lang kung may mas importante akong ginagawa, gaya ng seminars or whatsoever. Pero iba ngayon. Ayokong haluan ng personal things kung maaari ang trabaho ko, kaya tinanggap ko pa rin ang hiling ni Dr. Soliera na ako na lang ang mag-monitor sa nawala lalo na kay Margarita. Ako naman ang nagmamonitor kay Divina, and she is a lovely girl. She is a 24 who suffered from meningitis, but a cheerful lady. Napalingon ako sa pinto nang may kumatok dito. Come in! Sabi ko at binilik ng tingin ko sa monitor ng laptop na hawak ko. Tinapos ko ang research ko. Dr. Guerrero, may gusto pong kumausap sa inyo. Sambit ni Nurse Sandy. Yes, who is it? I asked na mata lang ang gumagalaw. Nanlaki ang mata ko na makita ko naka-wheelchair na pumasok si Margarita. May dextrose pa. Can you leave us for a minute? She said to Nurse Sandy. Sumandal naman ako ng bahagya sa upuan ko habang pilit pinapakalmang sistema ko. I want to pretend like I don't know her, even if I will look stupid. Yes, Mrs. De Silva? You are not yet advised to roam around. I tried to sound like casual but formal. Bakit ka bumalik? Agad niyang tanong sa akin. Walang pag-aalinlangan. What do you mean by bumalik? I rest my arms on the armrest of my chair. I don't like you being stupid. Bakit ka bumalik? May sakit na siya at lahat-lahat nagagawa pa maganyan. I don't like the way you speak to your doctor. I tried to contain my mood and don't forget the professional etiquettes. Sa pagkakaalam ko, hindi ikaw ang doktor ko. Maldita. Dr. Soliera is my doctor. But Dr. Soliera is not around. I am in charge of you. I don't want you to be my doctor. Neither do I. But I am professional. Kung may galit ka sa akin, please wag mo nang idamay ang sinumpa at tukulin. Gatol ko. Kung maaari, ayoko mag-away kami dito sa office ko. Baka masuspendi ako kapag nalaman to na nakakataas. Why did you came back? She sounded low. I did not came back. Kayo ang lumapit sa akin. Bakit ka pa nagpakita? Hindi ako nagpakita. You came here in the hospital where I am working. Kayo ang nangailangan ng tulong namin, kaya kayo ang nagpakita sa amin. Huwag mo nga akong sagutin ng pabalang. Why did you came back? Ramdam ko ang inis sa tono niya. Saan ba ako nanggaling? I looked at her in the eye. Anong bumalik? May binalikan ba ako? Anong babalikan ko? Nakaraan ko? Aanin ko pa yun. Sasaktan ko na naman ang sarili ko? Bumalik ka ba para sirain kami ni Romulo? Para magiganti sa akin sa pag-iwan sa'yo ni Romulo? Kiniyom niya ang kamao niya. Hindi ako immature para sa ganyang bagay. Ako ang nang iwan, hindi akong iniwanan. Kaya napakalaking katangahan para sa akin kung babalik pa ako sa inyo. I saw how her eyes widened after I said those words. Kung narito ka para makipag-usap sa akin tungkol sa ilang personal na issue, hindi ito ang tamang lugar. Doktor ako at pasyente ka, not ex-wife and a mistress. How dare you? Please take Mrs. De Villa here, in Dr. Guerrero's office.
Sambit ko sa telecom na nakakonect sa office ng bawat doctors doon sa information desk. I am not yet done with you. You should take rest. Huwag mong abusuin ang katawan mo. Pahabain mo pa ang buhay mo para man lang sa anak mo. I said to her bago may kumatok sa door ko at pumasok ang isang nurse. Hey, I'm not yet done talking to you. I looked at her with a more serious face. If you want to talk to me about your personal issues, make an appointment with me sa labas. Huwag dito sa ospital. Doktor ako, hindi ako si Diday Chacha para kausapin mo ako rito tungkol sa buhay mo. Bumaling ako sa nurse at gumiti. Bring her to her room, please. Thank you. By the way, I am Shelo Guerrero, not Patricia Mendez. Sabi ko kay Margarita na siyang kinalaki ng mata niya. Pagkalabas ng nurse kay Margarita, sumandal ako sa upuan ko. Pinunasan ang luhang kumawala pala sa mata ko. I promised to myself na hindi na ako gagawa ng bagay na ikakaiyak ko. Pero eto ko't pinaiyak ng tadhana. Bakit ba kailangan ko pa silang makita ulit? Maya-maya pa tumayo ako para puntahan si Alina. Madi-discharge na siya bukas. Good afternoon, baby Alina. Bati ko kay Alina pagkapasok ko. Ate Patricia! Napalingon ako sa tumawag sa akin. Hindi ko mamukhaan kung sino ito. Ako to, si Angel. Remember me, ate? Nanlaki ang mata ko pagkaalala ko kay Angel. Ako yung kasama dati ni Kuya Tito Marcos. Of course. Naalala pa kita, Angel? Napatawa ako habang nakangiti siya. Ang laki mo na kasi kaya hindi kita namukhaan. Ya, ate. Doktor ka na pala ngayon? Should I call you doktora? Natawa naman ako sa sinabi niya. You can still call me ate, sabi ko. Lumapit ako kay baby Alina at hinipo ang ulo niya. Makakalabas na po ako rito, doktor? Tanong sa akin ni Alina. Nakikipag-usap na siya sa akin ngayon. Yes, baby. Hindi kasi matigas ang ulo mo. Sumusunod ka sa mga sinasabi ko kaya mabilis kang gumaling. Basta pangako mo sa akin na alagaan mo sarili mo pag nabas mo, ha? Pag nagkita tayo sa susunod, dapat di ka na rito sa ospital, ha? Kausap ko sa anak ni Marcos. Ngumiti naman siya sa akin saka tumango. Asan pala Tito Marcos mo? Baling ko kay Angel. Pumasok muna sa trabaho, ate. Ako muna magbabantay sa pinsan kong to. Nakangiting sabi sa akin ni Jacin. Nag-usap lang kami saglit ni Jacin nang maisip kong ospital pala ito at hindi park. Nasa trabaho pala ako. Lumabas na ako. Ouch! Sambit ko na may makabangga ako pagkasara ko ng pinto ng room ni Alina. I'm sorry. Nanlaki ang mata ko na makita ko kung sino nakabangga ko. Patricia? Nakatulala niyang sambit habang nalalaki ang mga matang nakatitig sa akin. Romulo. Sambit ko sa pangalan niya. Ano ang gagawin ni Patricia ngayong maliit na ang mundo nila ni Romulo at Margarita? Ano ang mangyayari sa paghaharap ni Patricia at Romulo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.